Si dating Senadora Leila de Lima at saka si ngayon, Congresswoman yan si Leila at si dating Senador Sani Trillanes ay nagpahayag na bukas silang tulungan si Madriaga. Bukas silang tulungan at pareho ang pahayag ni dating Senadora Leila de Lima, ngayon ay Congresswoman, at saka ni dating Senador Sani Trillanes, bagamat hindi pa nila lubos na nabiberifika ang pagkatao ni Madriaga, pero ayon kay dating Senador Sani Trillanes, sa tingin niya matibay ang koneksyon ni Madriaga sa mga Duterte, lalo na kay Sara. Gayon din ang sinasabi ni Leila de Lima. Alam naman natin na si Madriaga ay sumulat kay dating Senadora Leila de Lima. Noong November 17, sumulat si Madriaga kay Leila de Lima, humihingi ng tulong kay Leila. Lalo pa, sabi ni Madriaga kay Leila de Lima, siya ay nakakulong dahil kay Harry Roque. Si Harry Roque, ginawan siya ng paraan umano na makulong dahil kinasuhan nila si Harry Roque ng land grabbing sa Bataan. Ginantihan daw sila ni Roque, nakulong siya ngayon ng kidnap for ransom. So ngayon, dahil sumulat si Madriaga kay Leila de Lima noong November 17, December 8, yun may mga pizza tayo December 8, bumisita si Leila de Lima sa kulungan ni Madriaga. 2 oras daw halos doon ngayon, Congresswoman na, si Leila de Lima. 2 oras doon. At sabi ni Leila de Lima, sa pakikipag-usap niya kay Madriaga, marami nga itong nalalaman. Sabi ni Leila de Lima, maraming alam, lalo kay Sara at sa mga Duterte. Kaya lang, sabi ni Leila de Lima, hindi naman daw pinakita sa kanya nung pag-uusap nila yung mga ebidensya, pero sinabi daw sa kanya na mayroon. At naniniwala siyang mabigat ang mga ebidensya ni Madriaga kay Sara Duterte. Kaya, ang rekomendasyon ni Leila de Lima, seryosohin ng ombudsman at ng Kamara ang mga sinasabi sa affidavit ni Madriaga. Kaya yun, kumbaga mga kabunyog, sabi ni Leila de Lima, hindi niya naman pa nabe-verify yung buong pagkatao ni Madriaga, pero nakausap niya na ito at sa pag-uusap nila, 2 oras silang nag-usap, pinuntahan niya, binisita niya sa kulungan. Naniniwala siya na maraming ang alam ito kila Sara. Pero kung ano-ano ang mga alam nito, ano-anong mga ebidensyang hawak nito, hindi niya pa raw nakita. Pero bukas siyang tulungan ito. Pero kung na-verify niya na ba ang pagkatao nito? Hindi pa. Hindi pa. Kaya lang, ang sinasabi ni Leila de Lima, dapat bigyang importansya ito ng ombudsman. Bigyang importansya din ito ng House, ng Kamara. Kaya yung sinasabi ni Congressman Bene Abante ng House Committee on Human Rights na posibleng bumuo uli ng Quadcom 2.0, imbestigahan itong si Madriaga, gawing resource person, tama yon, sabi ni Leila de Lima. Suportado niya yon. Gayon din yung ombudsman. Dapat i-consider ng ombudsman na posibleng maging testigo ito si Madriaga laban kay Sara Duterte. Ayan mga kabunyog. Si Trillanes naman. Si dating Senador Sani Trillanes, ganito naman ang pagkakasabi niya. Hindi pa siya lubos na nagsasabing katiwala o mapagkakatiwalaan si Madriaga. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, hindi niya pa na-verify ang pagkatao nito, pero on the process na daw sila ng pag-iimbestiga sa pagkatao nito. Ayaw ni dating Senador Sani Trillanes na sabihin na mapagkakatiwalaan yan kasi hindi niya pa nga, siyempre alam naman natin si Trillanes, yan, dating PMA, dating official ng Navy. Kumbaga para sa kanya, maganda dahil may katulad ni Madriaga na nagbubuluntaryong sabihin ang lahat niyang nalalaman, pero sabi ni dating Senador Sani Trillanes, ayaw niya ring mahulog siya sa panibagong bikoy at sa panibagong adurmawanay. Ang sinasabing adurmawanay, yung mga testigo nung panahon
na nagbo-volunteer ng mga impormasyon pero nung bandang huli bumabaliktad. So, ayaw ni dating Senador Sonny Trillanes na matulad doon. Kaya ayaw niya kaagad-agad sa ngayon magsabi na itong si Madriaga ay mapagkakatiwalaan. Kasi hindi niya pa nga nabe-verify. Pero gumagalaw na raw ang kanilang grupo. Actually, alam niyo mga kabunyog, si Laila de Lima, si Trillanes, saka ako, pare-pareho kami ng pagtingin dyan kay Madriaga. Di ba? Naniniwala ba ako sa mga sinasabi ni Madriaga? Ay, ang sagot ko dyan, di ba? Diniscuss ko na yan. Ha? Grabe ang mga aligasyon ni Madriaga. Ha? Pero, hindi natin alam ang kanyang pagkatao. So ang gawin natin, i-consider natin yung kanyang mga sinabi, pero magtira pa rin tayo ng konting hindi dapat natin lubos na pagkatiwalaan. Pero dahil nagbubuluntaryo siyang ilabas ang kanyang mga nalalaman, bukas naman siyang panindigan ang kanyang mga sinasabi, hindi tulad ni Gutesa na tumakas o nagtago. Ito hindi. Sige, ang in fairness kay Madriaga, hindi naman ang sabi niya, bukas siyang harapin. Yung kanyang mga sinabi sa sinumpaang salaysay niya, bukas niyang panindigan. Yun naman ang maganda dito kay Madriaga. Hindi tulad ni Gutesa, maganda sana yung sinabi niya, ni Gutesa. Ang problema, nung tinatanong na pinapatawag na ng DOJ, pinapatawag na ng NBI at ng Ombudsman, hindi na mahagilap. Di wala ring saysay ang mga sinabi niya. Ni Gutesa. Ito namang si Madriaga, handa siya. Sabi niya, sa katunayan, ngayong araw, sumulat na yung abogado ni Madriaga sa Ombudsman. Sinubmit na ng mga abogado ni Madriaga sa Ombudsman yung kopya ng kanyang sworn affidavit. Tayo, hindi natin sinasabing sinungaling si Madriaga. Pero hindi rin natin sinasabing tiwa-tiwala si Madriaga. Hindi pa natin alam. Kailangan pang palalimin ang kanyang pagkatao. Yun ang ginagawa ngayon ni dating Senador Sonny Trillanes. Si dating Senador Sonny Trillanes, maraming network yan para i-verify yan. Hindi papayag si dating Senador Sonny Trillanes na mga kabunyog, hindi naman papayag si dating Senador Sonny Trillanes magaling sa intelligence. Dati kang PMAyer, tapos basta-basta ka na lang mapapapasok ni Madriaga. Hindi. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes ganito, yung mga sinabi ni Madriaga, matitindi yun. At base sa mga salaysay ni Madriaga, marami nga siyang alam sa mga Duterte, lalo na kay Sara. Kaya lang, kulang pa ang pag-verify sa pagkatao ni Madriaga. Hindi pa yan lubos na nabe-verify. Yun ang ginagawa ngayon. Ngayon, kapag sinabi na ni dating Senador Sonny Trillanes na na-verify na nila, inimbestigahan na nila, at mapagkakatiwalaan itong si Madriaga, yan yung panahon na pwedeng sabihin nating credible nga si Madriaga. Pero so anong gagawin natin? Babaliwalain ba natin yung mga sinabi niya? Hindi. Tanggapin natin yung niya. Kasi handa niya namang panindigan eh. Sabi ng abogado niya sa Ombudsman, ito ang sinumpaang salaysay ni Madriaga. Bukas siyang humarap sa investigasyon ng Ombudsman. Ganon din sa Kamara. Bukas ding umattend si Madriaga. Yun ang maganda doon. Kapag humarap na siya sa Kamara, kapag humarap na siya sa Ombudsman, kapag humarap na siya sa NBI, kapag humarap na siya sa DOJ, doon natin malalaman nagsisinungaling ba siya. Yan yung kaya lang, sa ngayon, nalaman na ni Sara, natutulungan daw ni Laila, nalaman na din ni Sara na bukas si Trillanes natulungan si Madriaga. Wala. Delikado na si Sara dyan. Alam kasi ni Sara na pag tinulungan nila Laila de Lima at ni Trillanes, matindi yan. Matindi yan, mga kabunyog. Alam naman natin pag tumutulong si Trillanes, tingnan nyo, tinulungan niya si Matubato. Tingnan nyo, tinulungan niya si Las Cañas. Tingnan nyo, tinulungan niya si Garma. O, di ba? Di ba? O, si Laila de Lima, dating yan, dating Secretary of Justice, dating chairperson ng Commission on Human Rights. Kaya magaling na abogada, si Laila de Lima, na chair sa bar yan eh. Si Trillanes, magaling din mag-imbestiga. So,
itong dalawang ito, si Laila at saka si Trillanes, ay matindi ang pagka-antay Duterte niyan. Sino man natutulong na tumibay ang mga kaso laban sa mga Duterte, lalo na kay Sara, i-welcome yan ni Trillanes at ni Laila de Lima. Kaya lang, nagtitira din si Trillanes at si Laila ng pagpapasiguro. Baka naman, baka naman, may mga problema rin itong si Madriaga. Kailangan ding alamin muna. Ay di ba ganun din yung ano ko? Ganun din yung stand ko. Ha? Ganun din yung stand ko. Yung mga sinabi ni Madriaga, matitindi yan. Pero hindi pa natin alam ang buong pagkatao ni Madriaga. Kailangan pang anuhin yan, i-verify. At yan yung ginagawa ng grupo ni Trillanes sa ngayon. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, i-verify namin yan. Ha? Hindi kami kaagad-agad maglulubos na tiwala kasi baka matulad tayo kay Bicoy, baka matulad tayo kay Ador Mawanay. Pero si Sara Duterte, na yan, natataranta na yan. Lalo na ngayon. Alam nyo kung anong development? Sabi ni Yussi Claire Castro, tagapagsalita yan ng Malacanang, ang sabi ni Yussi Claire Castro, pinapa-verify na nila as in ng Malacanang. Pinapa-verify na ng Malacanang sa DILG. Yan, matindi yan. Pinapa-verify na sa DILG, Department of Interior and Local Governments. Kung totoo ba na pumunta si Sara Duterte sa BJMP para kausapin itong si Madriaga? Yun. Bakit DILG? Ay nasa kulungan ng BJMP itong si Madriaga doon sa Camp Bagong Diwa, sa Taguig, Bikutan. Ang BJMP, nasa ilalim yan ng pangangasiwa ng DILG. Kuha nyo mga kabunyog, mga kababayan. BJMP, touch agency yan under sa DILG. Kaya, yung BJMP, kung saan nakakulong itong si Madriaga, mga kabunyog, ay under sa DILG, kay Rimulya, kay Junbic. Sabi ni Yussi Castro, inatasan na nila ang DILG na i-verify. Gusto rin kasing malaman ng Malacanang. Totoo ba na si Sara Duterte, Vice President ng Pilipinas, ay pumupunta sa BJMP sa Camp Bagong Diwa? Malalaman natin yan. Pag nag-report na ang DILG at sinabing totoo, pumupunta nga si Vice President Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa, sa Taguig, Bikutan, at ang sadya ay bisitahin itong si Madriaga, patay. Malalaman natin yan. Kaya, imagine nyo ngayon, gumagalaw na ang Malacanang, pinapa-verify na sa DILG, gumagalaw na rin sila Trillanes, gumagalaw na rin sila Laila de Lima. Ay, kapag mayroong ganyang suporta si Madriaga, suportado siya nila Trillanes, suportado ni Laila de Lima, suportado ng Malacanang. Wala na. Wala na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Lalakas ang loob na niyan ni Madriaga, magsasalita na yan. Magsasalita na yan ng lahat niyang nalalaman. Dati kasi, kailan ba nakulong itong si Madriaga? 2022 August. Ang 2022 August, kalakasan ng Duterte. Paano siya nakulong? Hindi na pala kalakasan, sorry. Kinasuhan siya ni Roque. Kinasuhan siya ni Roque ng kidnapping. Pagkatapos, siyempre, February kasi 2022, kinasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman. Ang problema, February 2022, presidente pa si Duterte, malakas pa si Roque. Pangalawa, ang ombudsman pa si Martires. Kaya wala. Kumbaga, alam ni Madriagang mabigat ang kalaban. Si Roque ang kalaban niya. Si Roque. February 2022, kinasuhan niya si Roque. Land grabbing. Hindi umubra ang kaso niya kay Roque. Bakit hindi umubra? February 2022, presidente pa niyan si Duterte. Pangalawa, ang ombudsman niyan, Martires.
Ngayon, pag August 2022, malakas pa rin si Roque sa gobyerno. Kasi August 2022, ka-elect pa lang ng Marcos at Duterte, magkakampi pa ang Marcos at Duterte. Labas-pasok pa si Roque sa Malacanang. 2022 August. Kaya nung August 2022, mga kabunyog, kinasuhan itong si Madriaga ni Roque. Si Roque yung abogado ng mga Pilipino-Chinese na di umano'y kinidnap ni Madriaga. Pero sabi ni Madriaga, gawa-gawa lang daw yon. Diyan siya ngayon humihingi ng tulong kay Laila de Lima. Tulungan siya. Sabi naman ni Laila de Lima, pag-aaralan nila ang kaso ni Madriaga. Yan mga kabunyog. Kaya, itong si Madriaga, lalakas ang loob niyan ngayon na sabihin ang lahat niyang nalalaman. Bakit? Una, nandyan si Laila. Nandyan si Trillanes. At ang ombudsman, sinulatan na ngayon ng kanyang abogado. Yan. So anong mangyari dito? Si Roque, lalong matatakot na yang bumalik si Roque dito sa Pilipinas. Ang kakaharapin ni Roque ang kaso dalawa. Yung qualified human trafficking dahil sa mga pogo, saka yung land grabbing na kinaso nila Madriaga. Dati kasi hindi nag-prosper yung kasong land grabbing eh. Siyempre, martires. Paano magpuprosper ang kaso niya? Ngayon, nakakita na ngayon ng liwanag si Madriaga. Nakakita siya ng liwanag, nakakita siya ng pag-asa. At ngayon, dahil pag nakakita na siya ng pag-asa, sasabihin niya na ang lahat niyang nalalaman. Ayon kay Madriaga, inuna na ngayon, sumulat na sa ombudsman. Ngayong araw lang, natanggap na ng ombudsman yung sulat ng abogado ni Madriaga. Ano ang laman ng sulat? Willing silang mag-cooperate. Yan mga kabunyog. Kaya, so yan yung development. Kaya ito, si Roque sigurado tukot na. Pangalawa, si Sara Duterte, namumonitor niya yan. Lalo na, ang matindi dyan, yung sinabi ni Yussi Claire Castro na pinapaimbestigahan na ng Malacanang sa DILG. Totoo ba na pumupunta nga si Vice President Sara sa BJMP? Totoo ba na ang sadya niya ay itong si Madriaga? Pag nag-report ang DILG, totoo yan. Alam na. Mga kabunyog, mga kabayan. Kaya si Sara Duterte, namumonitor niya yan. Sabi nga ng mga mga nakakaalam ng pangyayaring ito, kaya si Sara tinatangkang balik-balikan tinatangkang kausapin si Madriaga kasi namumonitor na nga nila na ito'y babaliktad na. Nakarating na sa kanila, nababaliktad na si Madriaga. Kaya kumbaga, last minute na effort ni Sara, siya na mismo ang makiusap kay Madriagang wag naman babaliktad. Problema, ayon kay Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, nang pumunta daw doon si Laila, ay si Sara, hindi daw hinarap ni Madriaga kasi alam na ni Madriaga ang sadya ni Sara. Decided na siya eh. Decided na siya. Yan yung sabi ni Attorney Palad. Mga kabunyog, mga kababayan. At ang ginawa ni Madriaga dahil decided na siya, November 17 sumulat siya kay Laila de Lima. December 8 naman pumunta si Laila de Lima sa kulungan ni Madriaga. December 8 yan. Ngayon lang na taon. Kaya yan. Ngayon, yung sinasabi na si Sara Duterte ay pumunta ng BJMP para kausapin sana itong si Madriaga, kinumpirma yan ni Attorney Palad. Sabi daw yan sa kanya ng mga BJMP officials. Kaya lang, ang problema, wala namang ebidensya na pumunta nga si Sara doon. Saan posibleng manggaling ang ebidensya niyan? Sa DILG mismo. Bakit naman DILG? Ang BJMP, hawak yan ng DILG. At ang Camp Bagong Diwa, kung saan nakakulong yan si Madriaga, hawak yan ng BJMP. Bakit nasa BJMP itong si Madriaga? Kasi hindi pa naman siya nasisintensyahan. Hindi pa siya nasisintensyahan. Yung unang kaso niyang kidnapping ay acquitted siya ng Korte Suprema. Ito yung pangalawang kaso niya ng kidnapping. Si Roque ang nagkaso nito. 2022 ito kinaso. Naaresto siya 2023.
Kaya bago lang yung pagkakakulong niya dyan, hindi pa siya convicted prisoner. Kasi kung convicted prisoner siya, di doon na siya sa bilibid. Ito hindi. Anyway, ang hihintayin natin, kasi sabi ni Yussi Claire Castro, pinapa-verify nila sa DILG para alamin sa BJMP, totoo ba na pumupunta nga si Sara sa Camp Bagong Diwa? Ang sadya nga ba talaga ay itong si Madriaga? Pag nasagot yung tanong na yan, alam na natin. Alam na natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.